Hello guys, welcome to 5th generation hobby shop, and we have two units na for review. So this is the Pitviper, okay, AMG brand Pitviper. This is the official licensed version authorized by Taran Tactical Innovations or the TTI. Okay, so these two units ay unit nila Sir Raymond and Sir Kevin. Okay, so shout out sa inyong dalawa, sir. So this is your unit, the Pitviper. So this is the official licensed version authorized by TTI or the Taran Tactical Innovations. So ito po yung unit natin, sir. So this model, ito po yung ginamit ni Keanu Reeves doon sa movie niya na John Wick 4. Okay? So highly detailed CNC machine aluminum slide. Talagang kaya siya talaga medyo pricey kasi talagang highly detailed yung kanyang slide. Okay? Machine aluminum. Okay? License roll mark. So meron siyang Taran Tactical laser engraved markings. And yung Taran Tactical Innovations. Ganun din dito sa may Magwell. Meron siyang laser engraved markings. Okay? And then, yung kanyang barrel naman, as you can see, kakasan natin. So, dun sa mga usual na high capas, so, tilting yun, nagtitilt siya, no? Upward. So, this one, non-tilting siya. And hindi siya ganun kagalaw. Yan, hindi siya magalaw. So, dun sa ating mga high capa units, medyo magalaw yung kanyang outer barrel. But for this one, dahil sa kanyang ang tawag nito, dahil sa kanyang what do you call this, yung kanyang compensator, no? Meron siyang compensator, hindi siya ganun kagalaw, no? Hindi din siya ganun ka-tilt, no? And then naka fiber optic na yung sight niya front, and then dito naman sa rear sight, naka Taran signature ghost profile siya. Adjustable yung kanyang rear sight. So, elevation and also with the windage. Elevation and windage, no? Taran signature. Ito yung talagang design ni Taran Tactical Innovations na naka-ghost profile shroud. Tawag nito, shrouded. Okay? Yan. Then, yung mga cuts, as you can see, may mga cuts yan. Ito yung lighting cuts na kumbaga tumutulong siya para yung pag-cycle ng kanyang muzzle flip mas mabilis because of the cut. Ayan, yung cut. Ayan, as you can see. Then, tingnan nyo siya. Maganda yung kanyang serrations. Ayan. So, by the way, this is made in Taiwan. No? Ito yung mga markings. Pitviper. Then, of course, meron din siyang parang markings ng 9mm. Kasi sa original na unit, 9mm siya, 9mm siya. Okay? Then, yan. Napakaganda niya. Then, yung kanyang manual safety is also, ano na siya, ambidextrous na siya. So, magkabilaan siya. Ambidextrous manual safety. Ayan. Then, yun nga, meron na siyang, sa John Wick 3 kasi, 'di ba? Yung John Wick 3 plain lang 'yun. Sa John Wick 4 meron siyang compensator. Ayan, ito yung compensator. Sa John Wick 4, that is why kaya siya, yun din ang dahilan kaya hindi siya tilting yung kanyang barrel, which is good kasi mas accurate siya. So this one is a training pistol. Pwede siyang pang practical shooting, pang plinking sa bahay, pang practical shooting, yeah, in the practical way. Kasi syempre, mahal ang bala, mahal ang tunay, at hindi ka naman basta-basta makapagpaputok sa bahay. Kailangan mo pumunta sa shooting range. Okay, so these two units ay unit ni Sir Kevin and Sir Raymond. So shout out again. So tingnan pa natin yung mga kasama. So meron siyang kasamang I'll give you the number 14, which is bagay talaga sa kanya. Number 14, Pop Dino. So, this one is power up. Yung number 12 kasi, yun yung standard power. Okay, this, two cans of gas, green gas, yung kasama. Dahil 2 units siya. Per unit, meron siyang kasamang isang gas.
And as per request ni sir na kung pwedeng 0.25, so request granted sir, 0.25, 3,000 shots yung per pack. So dalawang 0.25 din yung kasama. Okay, then later on i-test natin yung kanyang muscle velocity or kanyang EPS doon sa ating chronograph. Okay? So tingnan pa natin kung ano yung mga kasama out of the box. So bali ito yung kanyang box. Ayan. EMG crossover Taran Tactical Innovations. So again, fully licensed by Taran Tactical Innovations. This is the Pit Viper 4 made in Taiwan. Okay, and then tingnan natin yung mga kasama pa. Okay, ayan. So it comes with the it comes with yung fully licensed na unit. It comes with the Taran Tactical Innovations, yung certificate of authenticity. So may kasama siyang ganito. Doon sa mga ibang models like kasi meron din kasing ibang brand, yung Double Bell, wala siyang ganito. Wala siyang ganitong card, no? Then you can scan the QR code for instructions, and also yung kanyang, I think yung kanyang registration lang naman dun sa kanilang website. Yan yung website nila, www.amgarms.com. So you can register your unit kasi meron naman siyang serial number. I think meron siyang serial number dito. Ayan. Okay, so yan. Bukod doon, may kasama siyang Allen range, and yung kanyang magazine pala ay 30 rounder capacity with the logo of Taran Tactical Innovation. Ayan. And then naka anti-freeze na yung kanyang gas route. Ayan, naka anti-freeze, as you can see na kulay red na siya. Dun sa normal or dun sa basic na mga high capas natin, especially yung mga hindi licensed product, basic lang yung kanyang yung kanyang gas route. And also yung kanyang loading nozzle. Ayan, naka anti-freeze na rin siya, kulay red. So talagang upgraded version na siya na model. Okay? And then yun nga, nakalimutan kong banggitin yung kanyang beaver tail. Yes, yan, functioning po siya, no? Itong gumagalaw na yan, no? As long as hindi siya activated, kahit na naka-engage yan, pag kinalabit mo, hindi rin siya puputok. So once na diniinan mo naman siya, that's the time na pwede na siyang pumutok. Okay? So automatic, pag ginawakan mo, automatic yan activated. Okay? So ganun din po yung isang unit. So ganun din po yung kasama. Meron din po siyang kasamang yung card. Okay, COA, yung Certificate of Authenticity. So ayan, bali yan yung card, yung Allen. Yung Allen para yun dito sa magazine. So you can remove the mag base kasi ng magazine. Ito yan. Ayan. So kailangan mo siyang luwagan. Itong ngayon may butas na yan para matanggal mo yung mag base. Para ma-access mo yung mayroon kasi ito sa loob na screw. So tingnan lang natin. Buksan natin. Ayan, luluwagan mo lang siya. Then meron kasi siyang stopper. Ayan, ito yung stopper. Pag mahigpit yan, hindi mo siya mapupush. Ngayon, maluwag na siya, mapupush mo na siya. Ayan. Then, nandito yung screw. Then, yan. Minsan din, lumuluwag po yung screw na yan. Pwede, higpitan nyo lang, pati yung valve, lumuluwag din. Pero sa valve, konting pihit lang. Pwede kayong gumamit dyan ng flat screw or di kaya yung valve tool na ginagamit namin. Pampihit sa valve. Okay, ganun din dito sa may outlet. So, this is the inlet and this is the outlet valve. Okay? So, ngayon,
itetesting natin or tetestingin natin yung kanyang EPS. Okay, so sa paglo-load pala ng gas, sir, in inverted position yung magazine, no? Inverted. And then, medyo ipaslat mo lang ng konti yung, ito yung inlet valve. I mean, yung nozzle. Inlet valve pala dito sa loob. Nozzle, islant mo lang ng konti para matutok ng maayos doon sa valve, doon sa inlet. Ayan. Then, tsaka mo siya ipe-press. Ayan. Ayan. 3 to 5 seconds po, no, yung pagkakarga ng gas. So ngayon, titingnan natin kung ilang EPS po ito. So loloadan natin yung dalawa ng BBs. Okay, so ayan. And then, meron tayo ditong chronograph tester. Doon natin siya testingin. Okay, kung ilang EPS. Okay, so ito munang isa. Testing natin. Okay. Firing. Wow. Umabot siya ng 421. Okay, I'm using the number 14 kaya malakas talaga yung 14, no? So umabot siya ng 421.8. 421.8. Okay, yung unang yung unang karga natin. Unang putok. Okay, so isa pa, no? Isa pa. Dito sa unit na to. Okay, so bumaba. Siguro marami lang yung gas na nailagay natin doon sa magazine. So 335.2. 335.2. Okay? Then ito namang isa ang itetest natin. Firing. Ayun, 343.7. So, maybe dun sa isa nating tinest, marami lang yung nailagay nating gas. Okay, so, ito kasi nagre-range ng 340 to 350 yung EPS niya. Okay? So, wala siyang binasa. Pero yung una nating yung unang result na test sa kanya, 343. Okay, 343. Then, nag-open chamber na siya dahil dalawang BBs lang yung nilagay natin, dalawang bala. Okay, so nagre-range siya about 340 to 350. Pero minsan kasi, pag sobrang dami ng gas, minsan yung gas yung nababasa doon sa ating chronograph. Hindi yung speed ng BBs. So, ito, meron pa siyang bala, ubusin lang natin. Test pa natin isa. Kasi yung isa nag-open chamber na eh. Yun, 338.8. So, doon lang naman siya, nagre-range. 340, 350, minsan maabot din 350. Depende sa amount ng gas na ilagay natin. And then, depende din yan sa weight ng BBs na gagamitin natin. So, the heavier the BBs, ay yung bala, syempre, ito kasi yung kanyang, ang tinatawag nating projectile. Yung projectile niya is BBs. Iba yung projectile sa mga tunay. Sa kanya, BBs. So, the heavier the BBs, medyo meron din factor sa, sa EPS or yung speed ng BBs, ng bala, ng projectile. Siyempre, mas mabigat yon. So, mas mabigat, mas mababa din yung speed, yung takbo ng bala. So, tingnan natin yung isa, yung nag-open chamber agad. So, niludan ko siya ng dalawa pa, then tetest natin. So, hindi ako nagdagdag ng gas. Ganun pa din, yung kaninang nilagay ko.
Yun, 344.4. Yan. So, same lang naman din sila ng APS. Yun lang, nagkakatalo lang sa amount ng gas na inilalagay natin. Minsan kasi hindi natin 339.1, hindi natin ma-perfect yung paglalagay. Especially dalawang units yung tinetest natin kasi wala naman siyang gauge. So, by estimate lang, no? So, yun, doon siya nagre-range. So, bali, dalawang pit viper ay nag-open chamber na. So, ibig sabihin po nun, wala na siyang bala. Yan. Yan yung open chamber. So, ang gawin nyo, release nyo muna yung magazine. For safety, kasi pag meron siyang gas, mag-open chamber o mag-open slide yan pag nakalabit. So, kailangan release muna natin yung magazine. Tapos, yung mga binibigay ko pong tip, isa sa mga tip kasi, especially sa mga high kappa, kasi sa mga high kappa, wala siyang spring. Ito kasing slide stop. Yan, ito po sticker lang yan. Itong slide stop na to, unlike sa mga Glock na merong spring, ito walang spring. Yan, for this one kasi pwede siya, o yan. Natutulak siya. Ayan, natutulak siya, yun o. Pero, mas safe kung ang gawin nyo, mas safe po ang gagawin nyo po, itulak mo lang siya ng bahagya, tapos saka mo siya ibababa. Yan. Alalayan nyo, kumbaga, yung slide stop. Para itong notch, itong kasing notch na yan, yan, alam naman natin na ang airsoft is not made of real steel. So, hindi talaga siya matibay na pagkabakal. It's like aluminum lang, no? So, talagang katagalan, napupudpud yan, yung part na yan, yung pinagsasampahan, ang tawag dyan, notch. Pinagsasampahan ng slide stop. So, pag yan once na napudpud, ang tendency, hindi na siya mag-open chamber. Once na wala ng bala. Maraming factor pa yon. Pwede rin yung spring, malambot na. Or po, pwede ding malamig na yung magazine. So, eto po, pag malamig na yung magazine, ang tendency, hindi niya na rin kayang itulak hanggang dito sa dulo yung slide. Kasi malamig na ang magazine. So, pag malamig ang magazine, humihina yung blowback. Mean to say, humihina yung putok pag malamig yung magazine. So, much better kung meron kayong extra para malakas pa rin yung mapapahinga yung isa. Papahinga nyo lang pag malamig yung magazine. Kasi pag malamig yan, humihina yung putok yung blowback. So, may tendency na hindi siya mag-open chamber dahil nga hindi niya na kayang itulak hanggang dito sa may notch, yung slide. Kaya hindi niya naabot, kumbaga hanggang dito na lang siya. So, yun, maraming factor din yun. Bukod sa pudpud yung slide, pwedeng malamig yung magazine or di kaya mahina na yung spring, pwedeng hindi na siya mag-open chamber. Pero, kadalasan kasi dito, yung nagiging problema. Pero sa magazine naman, this is 30 rounder capacity. 30 rounder, pero yung recommended namin na load is at least half lang para yung spring naman niya hindi siya compress. So alam naman natin pag compress palagi, lumalambot yan katagalan. Okay? So yun lamang po ang may advice ko. Again, shoutout kay Sir Raymond and Sir Kevin. Okay, this is your 2 units, the Pit Viper John Wick 4 by EMG, fully licensed by Taran Tactical Innovation. So, load lang natin ulit, then shoot pa tayo. Okay, Sir Kevin and Sir Raymond. Okay, so accuracy test tayo ng inyong unit. So, I'm about 2 meters away from the target. So, this is the first Pit Viper na itatest natin. Firing. Okay, accurate naman siya. Pero syempre pag medyo malayo na, may factor din yun sa accuracy. Okay? Busin lang natin yung bala hanggang sa mag-open chamber. Okay. Very accurate naman siya. Ayan. Open chamber. Release the magazine. And then yung simple tip. Hammer down. Always release the magazine pag nag-drop kayo ng slide. Kasi for safety. And then ito naman yung isa. Okay. The second one. Testing natin. Okay, magalaw Firing.
Okay. Very accurate also. Oh. Okay. Then open chamber again. So kung may pagbabago sa sa accuracy, so again, yung kanyang sight, rear sight is adjustable yan. So up and down and left and right. So you can adjust naman. May pagbabago sa accuracy. Okay, depende yun. Yung factor, yung layo, okay, yung distance ng target. So meron din yung accuracy. So yun nga, I'm about 2 meters away from the target. So kung medyo higit pa doon, may pagbabago din sa accuracy. And depende rin yun sa weight ng bala, especially kung outdoor. So, yun lamang po, Sir Raymond and Sir Kevin. Okay? Sir, kung may question po regarding sa inyong unit, mag-message lamang po sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you po for choosing 5th Generation Hobby Shop, and thank you po for your trust. Okay? God bless po sa inyo, sir. Thank you.